mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo, ikaw na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad, Buenos Dias. At magandang umaga rin sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa 1197 DXFE Davao at maging sa mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito po sa 702 DZAS FEBC TV. Miyembro po tayo ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At tayo din po ay napakikinggan at napapanood sa mga Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa Channel 185 sa Signal TV, sa pakikipagtulungan po ito ng GCTV. Tayo ay sinasamahan rin ng ating cute crew na si Absidi Ferrer, ang ating ProdText na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatucan, Jong Perez, Angelica Calayag at maging mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Tayo ay bumabati rin sa mga nagpadala ng mensahe sa atin. Happy listening to Cynthia Zabala, Chavez Valencia, kay Mar Tanhoco, kay Nora Canchela, kay Bong Managa, and of course, ang isa nating top fan, si Mayen Damian. Lagi siyang nagpapabati sa atin. Autumn na dito sa Tokyo, Japan. Maraming salamat sa kaalaman about sa batas na isi-share ko din yung mga naririnig ko pag may issue na katulad ng tinatalakay ninyo. Ayan, God bless you both and your program. Yan. So, syempre bumabati rin sa atin na attorney sila Ramil Duldulao, no? Ramil Duldulao Onofre, si Verdere VL, si Concepcion Mendoza, si Edgar Araza, and si Morena Edel. Ang sabi ay maraming salamat po ng aking katanungan. At God bless po ang Tabas ng Batas. God bless din po sa inyong lahat. Yes. Okay, at sa punto pong ito ay nais naman nating pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy po nating nakakatuwang sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong at sa inyo pong suporta ay mahigit 7 dekada na po na naibabahagi ang tamang balita at mabuting balita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng FEBC. At sa mga nais naman po making kabahagi ng ministeryo po natin ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin po ang donatenow.febc.ph. One word po, no? Ito po yung donatenow.febc.ph para sa iba pang mga detalye. Okay? Pero bago tayo tumungo sa ating maganda at mainit na mga usapin, ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay mula sa Aklat ng Kawikaan, chapter 11, verse 2. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan.
Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron kayong mga komento o lalo na may katanungan, maaari po ipadala ang mensahe sa aming Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Ayan, sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo po tayo sa ating unang segment na punto por punto, kaya pag kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Magandang araw po, ako po si Pastor Rolando Rolly Anura ng Exodus Harvester Disciple Church. Samahan niyo po ako sa isang makabayang panalangin. Ama naming Diyos na may likha ng langit at lupa, Ikaw po ay ang Diyos ng buong mundo at Ikaw ang nagtalaga ng bawat pinuno sa mga bansa. Ama, kami po ay dumudulog sa iyo para po sa South Africa. Dinadalangin po namin na magkaroon ng wisdom ang mga pinuno ng South Africa upang matugunan ang lumalaganap na kagutuman dito. Ama, nawa po ay bigyan mo siya ng mga tao mo upang mabigyan sila ng mga idea o karunungan galing sa iyo at upang makilala na may Diyos na kagaya mo at mataas ang pangalan mo. Ama, kami po ay naniniwala na kapag nasumpungan nila ang karunungan mo ay magagawa mo silang pagpalain at pasaganain. Kaya po Ama, kami po ay dumadalangin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, tayo po yung nagbabalik na po sa ating Tabas ng Batas. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez at nasa unang segment tayo, ang punto per punto kung saan tatalakay tayo ng mahalagang batas. Ano? At sa umagang ito ay mahalaga. Oo, mahalaga ang ating pag-uusapan. At of course tayo ay tutungo naman doon sa ating pagtatalakay ng isang batas at ito ay may kinalaman din sa international law. Ayan. Kaya Atty. Jeremiah, ano ba yan? Ano ba yung pag-uusapan natin yan? Nako, pag-uusapan natin kung isang usapin na napakalapit din sa puso mo, sa puso natin, dalawa. Dahil I think kung ang una din nating encounter bilang mga lawyers at bilang mga lingkod ng Panginoon is because of this topic ng sexual orientation and gender identity and expression bill na ilang beses natin naririnig itong usapin ito ng SOGI. Maraming nagtatanong marahil sa ating mga kasamahan, ano ba ito? And bakit kailangan ba natin ito maintindihan? Hindi ba ito protection lamang sa karapatan ng mga kinakawawa nating mga kababayan, no, na belonging to the LGBTQI community, at hindi ba sinabi ng Lord na dapat tayo ay maging mapagmahal at maging accepting. So all of these things na pumapasok at kadalasan naririnig natin, at sigurado tayo na ang bawat isa sa atin, kung hindi ka merong kamag-anak, merong kang kaibigan na belonging in that sector na LGBTQI. So this is very important, lalo na sa ating mga Kristiyano at sa mga tao na nagnanais na maintindihan ang batas. At ano ba itong sinasabi natin? Bago tayo pumalaot na sa ating malalim na diskusyon nitong issue na ito, nais lamang ho namin bigyan ng diin na magkaiba po yung pag-oppose, pagtutol sa isang pinapanukalang batas, at iba naman po yung ating patuloy na pag-reach out sa ating mga kababayan, anuman ang kanilang gender, anuman ang kanilang
sex, ano po, at yan ay patuloy na ginagawa bilang pagtalima sa sinasabi ng Panginoon, di ba, na ating i-preach ang gospel at ating hindi lamang abutin sila, no, at dalhin sila sa pagkakilala sa Panginoon, kundi patuloy na matuto tayo, ma-disciple tayo, at patuloy na maglingkod sa Panginoon. So we would like to make the distinction. Iba po yung sektor, no, kesa doon sa panukalang batas na siya nating ino-oppose. Kailangan po malinaw yun sa atin. Ano ho? Yung mga tao na pinili nila ang ganito pong lifestyle, iginagalang natin yung kanilang pagpili, kanilang choice, ika nga. Ano ho? Pero ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung mga batas at panukalang batas na may kinalaman sa issue na to. Tama. So, kaya nga, para mas maintindihan natin, we would be discussing this dahil this is the best, sabihin natin, platform na mapag-usapan natin ito hindi lang mga citizens, pero bilang mga Kristiyano, no? Kung ano rin yung ating mga kinakailangan maintindihan before we really delve into these matters and issues very deeply. Okay? So, siguro, attorney, simulan ko muna, as you well know, kasi madaming mga iba't ibang definition tayo narinig patungkol sa SOGI na tinatawag. Ano ba yung SOGI? Ito yung sexual orientation, yung SO, so, tsaka yung GI naman is yung gender identity and expression. No? So, pero ito pala ay hindi ito nagsimula lang dito sa Pilipinas. No? Hindi lang ito ay ginawa ng Pilipino, pero we could see internationally, you know, the gay rights, the same-sex marriage, talagang linilegalize sa iba't ibang mga bansa. And it has its foundations talaga dito sa tinatawag na sexual orientation and gender identity and expression na karapatan. No? Kasi bagamat sa Pilipinas ay wala pa tayong batas na ganyan, eh meron na tayong iba't ibang mga ordinansa sa iba't ibang mga cities at mga municipalities na itinutulak at the same time, ino-oppose din ng iba't ibang mga organizations. Pero, I would be reading isang basic definition na galing hindi lamang dito sa local natin, pero sa isang organization sa chp.edu na tinatawag, isang international group and organization that really advocates on the SOGI na tinatawag. So, ang definition nila, pag sinabi daw na sexual orientation, it describes to whom a person is sexually attracted. Some people are attracted to people of a particular gender. Others are attracted to people of more than one gender. Some are attracted to anyone. No? So, pag sinasabing sexual orientation, kanino ka na-attract? No? Sino ang gusto mong makasama? Sino ang gusto mong makasiping, if I may use the term. Ano? Yung iba, meron dyan na lumalabas yung asexual, ibig sabihin wala kang gusto. Babae, lalaki, meron tinatawag bisexual, ibig sabihin ito yung pwedeng babae man o lalaki, okay sa kanila. No? So, meron din tinatawag na queer, o yung tinatawag na traditionally, it was a derogatory term, pero ito'y ginagamit ina-appropriate ng ibang mga LGBTQ individuals as a term of self-identification. Yes. Ito yung umbrella term na ini-embrace daw a matrix ng sexual preferences, gender expression. So, parang pag queer ka, ayaw mong ma-brand ng... Okay. Either male or female. Ayaw mo. Female, pero... meron din yung traditional, yung tinatawag naman na straight. Ibig sabihin, kung ikaw ay biologically male, pinanganak ka na lalaki, pinanganak ka na babae, ang attraction mo dun sa opposite sex. Yes. No? So, yun ang tinatawag nila na sexual orientation. So, yung sunod naman, attorney, alam mo yata, yung gender identity and expression. Iba mo pala yung ibig sabihin ng sexual orientation sa gender identity and expression. Yun, sa kanilang definition. Ano? Ito raw yung the ways in which a person identifies or expresses their gender, including self-image, appearance, and embodiment of gender roles. So, one sex, ibig sabihin, male or female, is usually assigned at birth daw.
on one's physical biology, ibig sabihin, hindi nila recognize na kung ano yung iyong physical attributes na ibinigay sa iyo ng Panginoon nung ikaw ipinanganak, necessarily, automatically becomes your gender identity. So, ibig sabihin, malalaman mo na yan, gender identity mo, sa pagtanda mo na at kung ano ang gusto mong piliin para sa iyo. Attorney, merong mga question ano, na maaring matanong no, ng ating mga listeners dyan. Sabi mo ba, attorney, assigned at birth? So, paano bang nangyayari yun? Ano, na ina-assign ba? Kasi may mga nababasa tayo, ina-assign daw ng doktor yung, di ba, yung sex o gender mo doon sa pagkapanganak ng bata, ano? Kasi iniisip ng iba, paano yung birth certificate, ano? Ibig bang sabihin yan, dahil nga ang tao pipili ng kanyang kasarian kapag ka siya ay medyo nagkaedad na or medyo, di ba, lumaki-laki na siya. Ibig ba sabihin nun, hindi mo natin mailalagay sa birth certificate yung, di ba, lalagay doon sex, di ba? Male or female. Hindi ba muna lalagyan yon at hihintayin muna na yung bata pag medyo lumaki-laki, pipiliin niya yung kanyang sex tapos tsaka lang ilalagay sa birth certificate. Yung mga ganyang katanungan, di ba? Tama, attorney. Interestingly, kaya itong very controversial talaga itong pagsulong talaga ng SOGI is it seems like talaga na nagkakaroon sila ng distinction. Gusto nilang i-distinguish yung sex ng tao, ibig sabihin ano yung physical attributes mo nung ito'y pinanganak, no? Ikaw ba ay merong kasarian o meron kang male organ nung ito'y pinanganak o meron kang female organ ipinanganak? Sinasabi nila, maaari ang sex mo is ang sexual classification mo, physical attributes mo is male, pero hindi ka automatically na ang gender mo o gender identity mo ay male din. So, at this point, doon medyo nagkakaroon ngayon ng, sabihin natin, ng debate at confusion kasi ibig sabihin hindi mo na madidetermine kapag ang bata pinanganak, sabihin mo, male ang kanyang sexual organs pero hindi pwedeng i-assign ng doktor, hindi pwedeng i-assume ng doktor na lalaki niya ang kanyang gender kasi pagtanda pa niya, yung internal sense of self and identity, siya pa lang ang magdi-distinguish kung sino. So, it makes it very subjective, if I may use the term. Very fluid. Very fluid, no? Kasi hindi maaari yung, lalo na ang isang bata, sinasabi nga nila ay hinahayaan na mag-explore kung gusto ba niyang maging lalaki, consistent sa kanyang physical attributes, no? O gusto ba niyang maging babae, consistent naman sa kanyang physical attributes. O ayaw nila. Ibig sabihin, or gusto nilang wala na lang, no? Huwag mo na lang akong i-term. So, ito rin ang nakikita ngayon sa maraming mga iba't ibang mga bansa, ano? Binibigyan ng ng pagkakaiba pang kahulugan ang sex and gender. Tama po, no? Oo. Kaya natin meron tinatawag, attorney, na kaya iba ho pala yung transgender sa transsexual. Yung transgender hindi naman necessarily na nagpa-sex change, no? Pero sila ay nag-transition from a male gender to a female gender or vice versa. Pero yung transsexual daw ay yung nagpapalit naman ng kanilang mga physical organs. So, kaya natin ito dinidiscuss is para maintindihan, makita natin na yung pala yung ibig sabihin ng definition of terms pa lang, ano? Kasi attorney, talagang kailangan maintindihan ng bawat isa sa atin. Historically, traditionally, and also biblically speaking, nakikita natin na talagang ang gender talaga at ang sex ng tao ito ay sabihin nga natin na ito'y regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin, ano? This is a gift ng Lord. And as may purpose siya. Oo. May purpose siya, no? For designing us, ano? Oo. Designing, hindi pinili ng magulang natin, hindi rin inassign ng doktor, hindi rin pinili natin. Pero this is something that, we know that it is the Lord who gave it to us. So if it is the Lord who gave it to us, ang paniniwala natin sa banal na kasulatan, ito'y isang sagrado na bagay, ano? Kaya nga,
ito ay isang bagay na naging very popular ngayon sa iba't ibang mga bansa. At para maisulong ang tinatawag na karapatan ng iba't ibang mga tao na belonging to the LGBTQI community. Pero attorney, in addition to that, siguro bigyan natin sila ng mabilis na rundown o ano ba yung nangyari? Saan ba ito nagsimula itong pagtulak na to ng SOGI na tinatawag po nila? Ano po? Gusto natin sabihin na again, bagamat nandito na sa Pilipinas yan at pinag-uusapan, pero matagal na pala, attorney, na ito'y sinimula ng iba't ibang mga international groups at association. In fact, nagsimula itong laban na ito nila noong 1984. Makikita natin na merong iba't ibang mga organization, gays and lesbian organization na nagrally doon mismo sa UN para isulong ang kanilang karapatan, no, against discrimination daw. And eventually in 1990 ay nagkaroon din ng tulak sa Human Rights Commission na talagang i-recognize sila. At fast forward in 2011 ay nagkaroon ng tinatawag sila ng resolution, no, na sinasabi for the first time dinocument yung nagkaroon ng study. For the first time nagpasa ng resolution ng UN na magkaroon ng study patungkol sa mga violence daw na nakukuha or discrimination because of their sexual orientation and gender identity. And also in 2016, ito yung isa sa kanilang malaking tinatawag daw na victory nila. Na kasi nagkaroon ng kauna-unahang resolution on the protection against violence and discrimination based on sexual orientation at nagkaroon ng nag-assign sila ng isang independent expert na kung saan mag-aaral, no, kung ano ba ang mga nangyayari sa mga LGBTQIs at ano yung mga violence at discrimination na kanilang natatanggap worldwide. And this year lamang 2022 ay renew na naman, no, ng UN yung committee, not the UN itself but the committee, they renewed yung panibagong mandate noong independent expert na yan. Pero nonetheless, attorney, kasi kadalasan naririnig natin sinasabi human rights na daw yan. Ay hindi mo kasi yung tinatawag na Declaration of Human Rights ay ito po ipinasa ng General Assembly. Hindi ho ganun ang case dito sa SOGI dahil ito po ay sa committee lamang ho ng human rights ng UN. Ang kadahilanan na to, attorney, makikita natin dahil maraming mga bansa, no, mostly yung mga Arab countries, yung mga countries na nag-adhere sa Islam, sila yung ayaw, no, na gawin itong as an international treaty na kung saan ang lahat ay nag-agree na ito ay isang karapatan under the human rights. Pero nonetheless, ito ay mainit pa rin na itinutulak at sinusulong sa iba't ibang mga bansa at dito nga sa ating bansa. Ilang beses nang inattempt. At attorney, na kung magpapasalamat tayo, kung di nyo nalalaman, si Attorney Chona ay isa ho sa pinaka nanguna talaga sa Congress talaga po na ito i-scrutinize at ito po ay talagang tindigan para hindi maisabatas ito. And kailangan ho natin maintindihan ito dahil sa iba't ibang mga local government units ay patuloy hong ipinapasa sa mga bilang mga ordinansa. Pero siguro yan, no? So yan ang basic natin, attorney. Yes. And I'm sure mas marami kang makukwento sa atin dito. Medyo dahil limitado ang ating oras ay nung ating itong na unang nalaman doon sa Kongreso, kasi marami nagsasabi na halos 2 dekada na to sa Kongreso at hindi pa ito pumapasa, so dapat lamang maipasa. Pero ito mga kapatid, maisip natin, 2 dekada na to nakabinbin sa Kongreso. Bakit?
Kasi may mga problema po ang panukalang batas na ito. At dahil wala tayong masyadong mahabang oras, nais lamang nating bigyan lang ng rundown ang mga basic na mga opposition natin sa panukalang batas na ito. At ang una riyan ay nakapagtataka sapagkat ito ay dapat anti-discrimination bill, no? At lagi po natin binibigyan ng emphasis dito sa ating akala at panukala segment naman na yung mga panukalang batas ay dapat nalalaman na po kaagad natin, ano? Kasi kapag naging batas na po ito, tayo ay pasusunurin ito. Kaya kung meron mga batas o pinapanukala pa lamang na tingin natin ay makakaapekto sa ating mga karapatan, sa ating mga sa ating well-being, ano, ika nga bilang mga mamayang Pilipino, baday dapat tayong magsalita, ano po. At yun nga, isang bagay ito, no, attorney, na anti-discrimination bill, pero discriminatory siya sa iba. Kung kaya bagamat pinoproteksyonan mo ang isang sektor o isang grupo, pero yun namang ibang mas nakakarami ay ilalagay mo sila sa isang sitwasyon na mababiolate, malalabag ang kanilang mga karapatan. Pangalawa, tinatawag din itong equality bill. Hindi namin ninanais na merong, hindi ba, meron tayong, tawag dito, meron tayong nalalabag, meron tayong hindi napoproteksyonan. Lahat po, yan ang layunin ng Estado. Pero, syempre, ang pagpoproteksyon, dapat po, doon sa higit pang nakakarami at hindi sa isang grupo lamang. Kung kayo ay isa sa, Attorney Chona, kayo ang isa sa pinaka leading talaga na talagang tumindig patungkol dito. And patuloy, no? Patuloy niyo yung ginagawa. Patuloy siya. Maintindihan siguro ng ating mga kasamahan, mga tagapakinig kaagapay natin, ano ho ba ang mga objections dito sa SOGI bill? Bills. I think bills, no? Mga Yes, bills. dahil sa ngayon meron naka-file na tatlong bills on SOGI sa Senado at merong ilan pa, no, sa mababang kapulungan sa House of Representatives. At marami nagsasabi, "Uy, ano na to, 2 dekada na tong panukalang batas na ito, hindi pa pumapasa, dapat pumasa na." Hindi po ba dapat tayong mag-isip? Bakit nga ba sa haba-haba ng panahon hindi pa to pumapasa? Kasi nga may problema yung panukalang batas. Ayan, at mainam na malaman na po natin ngayon pa lamang ano ba ang mga problema, no? Ano ba ang mga nasasaklawan ding karapatan ng panukalang batas na ito, kaya ito tinututulan sa Kongreso. At malaman natin habang maaga pa sapagkat pag naging batas po ang isang pinapanukala, tayo po ay obligadong sumunod. Kaya ang isang bagay dito, no, na pagtaka, attorney, ay ito ay tinatawag na anti-discrimination bill, no? At ito ay para magkaroon ng proteksyon sa sektor ng mga kababayan nating LGBT, no? Pero ang tanong natin, bakit po ang isang anti-discrimination bill ay discriminatory din sa iba pang mga Pilipino, sa kanilang mga karapatan? Bakit po ang isang equality bill, di ba, ito nga daw para sa pagkakapantay-pantay ng karapatan, ay pag sinuri po natin ang panukalang batas, ay ito po ay magdudulot ng inequality, ng hindi pagkakapantay-pantay sa karapatan. At bibigyan po namin ng daan yung ilang aspeto ng panukalang batas para malaman ninyo bakit nga ba inequality ang idudulot nito at hindi equality. Gayun din. Parang baliktad pala, no? Oo, nakakapagtaka, no? At sabi natin, this is for justice, para sa ating mga kababayan na nabibiktima. Pero at the same time, ang panukalang batas na ito on SOGI ay magdudulot din ng injustice sa iba pang mga Pilipino. Bakit natin nasabi yan? At ito yung mga bagay na na-erase natin nung tayo ay nasa Kongreso. Una, kapag ka na-diskrimina ang ating mga kababayan na nadibilang dito sa LGBT sector, ang hinihingi nilang penalty ay mula 100,000 hanggang 500,000 piso na multa. 500,000 pesos fine. At alam mo ba, attorney, dito sa isang version dito sa Senado, ang hinihingi na nila ngayong imprisonment, kailang pagkakulong, ay up to 12 years na kapag ka sila ay nadiskrimina itong kanilang sektor. Pero ang tanong ko, bakit kapag ang ibang mga sektor, tayo na hindi nabibilang, let's say sa LGBT sector, ang nadiskrimina,
Bakit ang pwede lamang nating habulin para sa ating karapatang yun ay yung damages, no? Damages under the civil code at wala pang nakalagay na kung magkano. Dahil ikaw magpo-prove, di ba ganyan naman, attorney? Kapag sinasabi mo may damage sa akin, may injury sa akin, under the law, ang laging sinasabi, patunayan mo how much ang damage na yan or injury sa'yo in terms of, di ba, monetary quantity, kumbaga, no? Kaya makikita nyo na kaagad ang discrepancy. Bakit pagka sa LGBT sector, up to 500,000 pesos fine at up to 12, not more than 12 years imprisonment ang hinihingi nila. Samantalang tayong hindi nabibilang roon sa sektor na yon, damages at ikaw pa magpo-prove kung magkano. Pangalawa, makikita po natin, doon pa lamang sa provision sa letter K, no? Doon sa mga discriminatory acts po, sa version po ni Senator Riza Ontiveros na SOGI bill, doon po sa isang section dito ay particularly section 5, no? Discriminatory acts, letter K o paragraph K, nakalagay po doon na hindi pwedeng arestuhin ang LGBT, regardless of the existence of factual or legal basis. So, mapapaisip ka na doon, attorney tayo, di ba, mga abogado na... Nagkaroon ng special treatment. Yun, kaya nga ang mga mambabatas noong mga nakakaraang kongreso, tawag na nila dito, preferential treatment. Preferential right ang hinihingi nila. Bakit? Kasi bukod tangi po na sila, dahil sa kanilang SOGI na tinatawag, dahil sa kanilang pagpili ng sarili nilang kasarian, meron sila ngayong karapatan under the SOGI bill na sila ay magsabi, hindi mo kami pwedeng arestuhin, bagamat may factual or legal basis, bagamat may basihan, sa katotohanan at sa batas, hindi mo kami pwedeng arestuhin just because. Di ba? That's because kami ay LGBT or may SOGI na tinatawag. Ang sabi ng mga advocates, attorney, lahat daw tayo ay may SOGI. Lahat tayo. Kung kaya, tayo rin ay makakabenepisyo dito. Attorney, anong ibig mo sabihin noon? Di lahat tayo, pag-aarestuhin tayo, bagamat may legal or factual basis, pwede natin, lahat tayo, kahit na hindi tayo LGBT sector, pwede daw nating sabihin na, hindi mo kami pwede arestuhin. Maski may factual or legal basis kasi may SOGI kami. Hindi ba pinag-usapan na natin dito sa ating programa yung warrantless arrest? Yeah. Bahagya yung citizen's arrest. Kasi may panuntunan ang batas na pag may gumawa ng krimen, at ito ay nasaksihan mo, etc., may mga requirements ang law, pwedeng warrantless arrest. Kasi may gumawa ng krimen nakita mo, etc. Citizen's arrest pwede rin, hindi ba? Pero dito sa panukalang batas sa SOGI, dahil nabibilang sa LGBT sector at merong SOGI na tinatawag, hindi sila pwedeng arestuhin. So, hindi ito isang karapatan na mapapakinabangan ng mas nakakarami. At kung sabihin man na lahat tayo may SOGI, kaya makikinabang tayo dito, anong komunidad, anong lipunan magkakaroon tayo? Ang sabi nga ng mga ilan nating kapatid, anarkiya yan. Kaguluhan yan, chaos yan. Bakit? Kasi wala na, di ba merong legal na basihan, merong realidad na basihan para ikaw arestuhin dahil gumawa ka ng krimen, and yet hindi ka pwedeng arestuhin, hindi ka pwedeng papanagutin sa batas. Kung kaya napapaisip tayo, teka muna, problema ito, hindi ito solusyon, at sinasabi ng iba, ibig ba sabihin, hindi na natin bibigyan ng proteksyon ang mga marginalized sectors? Hindi po yun ang sinasabi natin. In fact, meron pong batas para sa PWD. May batas para sa benepisyo ng ating solo parents, sa ating mga senior citizens. At kinikilala po natin yan. Kaya lamang ang kaibaan po ng mga batas na yan sa PWD, solo parents, maging sa ating mga senior citizens as against dito sa SOGI. Ang SOGI po ay merong mga lalabagin na mga karapatan naman ng ibang mga Pilipino na hindi po nasasaad sa PWD law, sa solo parents, sa senior citizens na mga batas. Ang isa po rito ay yung may kinalaman sa ating karapatan bilang mga employers, hindi po ba? Hindi sila pwedeng i-deny ng any kind of, of employment at for promotion, etc. Sabi sa panukalang batas. At wala tayong problema doon, attorney, kasi dapat talaga
magkaroon ng pagkakataon na makapaghanap buhay, kahit sino mang Pilipino yan. Kaya lamang po, kilalanin din natin ang sinasabi ng labor law na may management prerogative. Na ang isang employer, may karapatan naman na suriin kung sino sa mga aplikante ang nararapat. Kumbaga may karapatan din ang may-ari ng negosyo, Yes. may-ari din yung may religious rights din tayo, ang education Yes. systems and Yes. family. Actually, attorney, talagang napakadaming, talagang maiisip mo, no, bakit parang special rights bill ang nangyari dito, no? Anyway, Yes. alam mo, napakadami pa na itong talagang dapat mapag-usapan dyan. And next week, Oo, we ipagpapatuloy would be- natin, ano? At Patuloy gusto ko lang natin ding iwanan din itong isa pang maging ang ating mga public speakers at kasama na diyan ang ating mga preachers, ministers of the gospel. Maaari po kayong mapanagot nitong panukalang batas na ito dahil hindi kayo maaring bumanggit at maging basahin man ninyo sa banal na kasulatan yung may kinalaman sa mga kasalanan, at nabanggit po ninyo ang may kinalaman sa homosexuality. Maaari kayong mapanagot po rito. Kaya masyado siyang overreaching no? At kulang po ang ating oras para pag-usapan lahat ito. Ganun pa man, tutukan niyo po kami sa susunod pang Sabado para po dito sa ating special discussion. dito. Yes. At kaya magpuposan tayo for a break at sa ating pagbalik, abangan naman ang payo de asunto kung saan bibigyan katugunan na natin ang mga katanungang ipinadala po sa atin. Tapas ng batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso ng mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po'y nagbabalik at dadako na po tayo sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto. Bagamat meron pa ho tayong oras, ilang minuto para sagutin namin ni Attorney Chona yung inyo pong mga katanungan. Ayan, so eto na ang mga katanungan. Sabi, okay lang po ba na bigyan ng kopya, Xerox, ng titulo yung gustong bumili ng lupa namin? Para daw ma-check nila kung tunay yung lupang binebenta. Ayan. Sige, attorney. Sagot syempre. Kasi kung kayo nagbebenta, dapat ready rin ho kayong ibigay. Yung photocopy, hindi naman ho yung, huwag yung ibibigay yung, yes, yung original po ninyo. No? And yung photocopy po nila na yan, ay yan ho ang gagamitin na para makukuha sila ng certified true copy naman ng inyong title. Kasi kasama ho yan sa karapatan ng isang taong bumibili na makakuha po kung malinis ba ang titulo o may mga encumbrances na tinatawag. So, at kung nasa pangalan na nagbebenta. Ay, lalo na. No? So, ang sagot natin, attorney, pwede. Pwede ho yan. Ayan. Pangalawang katanungan, sabi niya, may minana kami ng kapatid ko sa parents ko. Patay na po ang kapatid ko. Ang sabi ng pamangkin ko, nakapangalan na raw sa kapatid ang lupa. Hiningi ko ang dokumento pero wala siyang ipinakita. Yung pala, sa mga parents ko pa nakapangalan. Ano ang gagawin ko upang makuha ang mana ko?
Sino ang may tunay na karapatan? Ako o yung naanak o yung siya na pamangkin? Ayan. So, bigyan na natin kaagad ng ng general answer ang tagapagmana po ng mga magulang na namayapa na ay yung kanilang mga anak. So sa sitwasyon po na ito, dalawa kayong magkapatid. So tigkakalahati po kayo noon, one half, dahil ang aming pong pagkaunawa, parehong magulang ninyo patay na at yung properties nakapangalan sa magulang ninyo. So kayo ang tagapagmana, kayo at yung kapatid nyo, one half. Ngayon, dahil namatay po yung kapatid ninyo, yung one half share niya ang mauuwi doon sa mga anak niya. Ayun. Tagapagmana naman ng kapatid niya. Yes, ayan. At yung asawa, kung siyempre sa legal spouse ng kapatid niya. So, kaya po yun po ang pagtugon doon sa sinasabi niyong karapatan. May karapatan kayo as heir ng inyong magulang at yung mga pamangkin ninyo may karapatan doon sa one half share naman ng kapatid ninyo kasi magulang naman nila yung kapatid ninyo. Ayan. So may isa pa, sabi niya, paano mo papanagot ang isang staff na nagbago ng aking daily time record nang walang pagsangguni sa akin? Dahil ang pirma ay elektroniko. Ayan. So ito na yung mga e-signatures, May karagdagang pananagutan din ba ng kanyang baguhin ang aking daily time record at napagmukha niyang ako ang nagbago nito dahil malaya niyang nagamit ang aking e-signature? Nako, yan, Sek. Attorney, paano bang sa mga ganyang sitwasyon? Tama-tama, alam niyo po, linawin natin na ito po ba'y electronic signature or digital signatures? Kasi meron yung pagkakaiba yan. Yung digital signature, ito po ay medyo mas secure yan kasi attorney, ibig sabihin may mga password yan, may mga iba't ibang mga security features. Meron ng specific na gadget na pwedeng gamitin sa isang cellphone, isang laptop. At ako'y naging familiar dyan nung gumagamit ako dati ng digital signature. Hindi pala ito yung copy-paste na signature lang natin. Copy mo, i-paste mo na parang picture. Ngayon po, kung hindi niyo siya pinahintulutan na gamitin po ang yung lagda, ay ito pong falsification na tinatawag. At meron po itong karampatang parusa sa batas. At siguraduhin nyo lamang po talaga na hindi ho kayo nagbigay sa kanila ng pahintulot dahil baka naman in the past ay siya ho ang tagagawa ninyo ng inyong pong mga documents. But nonetheless, given the facts na sinabi ninyo, kung hindi ho ninyo pinahintulutan, tinamper po niya ang kanyang daily time record, ay ito po yung falsification ng private document. At ito po ay may karampatang parusa po ito sa batas. Maganda rin, attorney, na sumulat siya doon sa superior niya. Yes. And report what happened, kung ano po yung kaganapan na kayo hindi nagbigay ng pahintulot, etc. Kasi po, syempre, on the face of the daily time record, lalabas na siya ang nag-enter ng mga datas doon, like yung anong oras siya pumasok, anong oras siya umuwi, etc. So, pagbigay alam po ninyo in writing kasi para official at meron kayong record. Ayan. Attorney, dagdagan ko lang mabilis kasi kung ang kaya nga binanggit ko nga kanina, kung ito po yung digital signature na matindi yung security features, bakit po siya naka-access? Kasi baka binigyan ninyo ng pahintulot. Pero kung ito po yung electronic signature na kinaka-copy-paste lamang sa documents, actually, attorney, lumalabas hindi valid yan na firma. Kung ito po ay copy-paste signature, ay maaaring i-contest na hindi ko pinirmahan yan kasi yan ay computer-generated lamang. Yes. Talaga pinirmahan. Kaya tama yung sinabi ni Attorney Chona, sabihin niyo po, pagbigay alam ninyo mismo sa inyo pong kinauukulan ng superior. Ayan, isa pang katanungan, may pag-aari po ang aming angkan sa mother side ng lola ko sa tatay ko ay nagbebenta ng mga lupain. Ang tanong ko, kami ba ay may karapatang pumarte ng tama kasi hindi kami sinasali sa bentahan ng mga lupain?
nasa probinsya po ang lupain, ano ba ang mga requirements na kailangan po namin. Nako, maraming kulang doon sa impormasyon at alam po ninyo pagka ganito, lalo na mga ninuno na pinag-uusapan natin, attorney, kinakailangan po na maisanggo niyo sa isang abogado at maipakita ninyo ang mga dokumento po na meron kayo, no? At of course, ang una dyan, yung titulo. Yung bang titulo po ng mga ari-arian na yan, nakapangalan doon sa namatay na mayapa nyo ng ninuno ninyo, no? At doon po ma-assess kung ano ba ang mga karapatan nino, no? Sa inyong mga magkakamag-anak. At kapag po nalaman na ito'y nakapangalan pa pala sa lola ng lola, etc. at hindi pa pala ito na itatransfer sa mga tagapagmana, kinakailangan po may dokumento kayong i-execute, of course yung extrajudicial settlement, at nakasaad doon sino yung namatay, ano ang mga properties na naiwan, sino ang mga tagapagmana, at makaraan po noon babayaran ng mga taxes, at makaraan po noon saka pa lamang maaring maisalin sa mga tagapagmana. At doon po maaaring maibente, no? Kapag napag-alaman na kung sino talaga ang may-ari ng mga properties na yan. Yeah, tsaka attorney, checking din nila kasi binanggit ho dito ng ating nagtanong, sa mother side raw, ang kan ng mother side. Tandaan ho natin din na ang pwede lamang magmana is yung direct descendant o direct dun sa direct ascendant. Ibig sabihin kahoy nakalinya. Mamaya ho'y pinsan ho pala ng nanay ninyo ang may-ari ng lupa at hindi ho kayo direct descendant. Mother side nga ang kanila yun, pero may probabilidad na hindi ho kayo pwede magmana. So tingnan nyo ho, ito po ba yung lola ninyo o magulang ng lola ninyo o yung magulang ho ng nanay po ninyo. So direct ascendant po ang inyong pwedeng pagmanahan. Ayan. At may nabanggit siya nagbebenta ng lupain. Kailangan po malaman ninyo, yung bang mga properties na ibinebenta nila, baka naman po nakatitulo sa kanila. Kaya sabi nyo, nakakapagbenta sila. No? Kaya more on documentary evidence po Kaya para po malaman kung ano ang inyong karapatan, kasi sabi hindi sila nakakaparte, kinakailangan po mag-research din po tayo, pupunta kayo sa Register of Deeds, sa Assessor's Office, malaman po ang mga dokumento patungkol sa mga properties na yan, malaman kanino ba nakapangalan. Yeah. May karapatan ba yung mga nagbebenta? Baka naman po kasi nasa pangalan nila yung mga titulo, kaya nila na ibebenta, no? So, pag meron na pong mga detalye pang mahalaga, ay ipagbigay alam po ninyo para masagot namin ng direkta. Naku, yan na lamang yung oras. Doon sa ating Payo de Asuntos segment. Kung hindi po ninyo napakinggan ang kasagutan doon sa mga katanungang aming binigyan daan ngayon, maaari po ninyong pakinggan pa rin yan at balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio, o sa ating Tabas ng Batas FEBC. Kaya abangan nyo na lamang po kami next week sa susunod na Sabado sa iba pa hong mga kasagutan sa iyong katanungan. Pero ngayon tayo ay dadako na sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong presensya, sa iyong kabutihan sa amin. We pray, Lord, that ang bawat isa po nakapakinig ng programa namin sa araw na ito, O Diyos, ay magdala po sa kanila ito ng pagpapala, Lord, sa mga diniscuss namin at dissolved bill. Lord, we pray for our nation, sa bawat leaders po namin, Panginoon, na maitaguyod, Panginoon, ang isa pong batas na nagpoprotekta, Panginoon, ng lahat at magbibigay, Panginoon, ng kapurihan sa inyo, Lord God, to honor you, Lord God, as a nation. We also pray, Panginoon, sa bawat isa na dumadanas ng anumang hirap, sakit, Lord God, at lalo na sa nakaraan na bagyo. Father, we pray na ikaw po ang umabot po sa kanila at magbigay ng kanilang pangangailangan at sa mga may mga katanungang ligan, ikaw po, O Diyos, ang siyang magbigay sa kanila ng direksyon. At ipagtanggol po sila, Panginoon, sa oras, Panginoon, ng kanila pong panghihina at Lord, sa mga pang-aapi, sa mga naaapi, O Diyos, ikaw po
ang maging defender of the weak. Sa'yo po namin ibinabalik ang kapurihan at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat mga kaagapay sa lahat ng mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube channels. At sa Channel 185 po ng Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ho ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez na nag-aayaya sa inyo lahat na samahan kami sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po dating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.